Titignan po natin kung kinakailangan na titignan po ng leadership ng Philippine National Police, especially ng Directorate for Operations, kung kailangan po natin itaas ang alert level. Sa ngayon po, walang nakikitang pangangailangan ng Philippine National Police para itaas po ang ating alert level. Wala pang nakikitang pangangailangan ng Philippine National Police para magtaas ng alerto sa gitna ng nararanasang malakas na mga pag-ulan. Gayunman, mahigpit na nakamonitor ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang agad makaresponde kung kinakailangan. Base sa tala ng PNP, umabot na sa 34 ang casualties ng habagat. 15 rito ang nasawi, 13 naman ang nasugatan at 6 ang naitalang nawawala. Umabot naman sa 50 individual ang nailigtas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, sa mga nasawi, 2 ang mula sa Region 1 kung saan isa ang nalunod at isa ang nakuryente. 7 ang mula sa Region 4A kung saan 3 ang namatay dahil sa landslide at pagguho ng bato. 2 ang nalunod, isa ang nakuryente at isa din ang nabagsakan ng puno. 6 naman ang naitalang namatay sa Cordillera dahil sa landslide. Isang pulis din ang nasawi dahil sa pagliligtas ng 2 bantay dagat na muntik ng malunod sa Negros Island region. Sinabi ni Colonel Co, matapos iligtas ni Police Master Sergeant Fernando Marfa ang 2 bantay dagat, tinangay ito ng malakas na agos ng tubig at huli na ng natagpuan. He was actually performing yung official duties, the patrol, at nakita niya nga na nasa danger yung kanyang 2 kasamahan, kaya po tirinay niyang save. Unfortunately nga, while the 2 were saved or naging ligtas, ay yung ating pulis po ang nasawi. Bagamat hindi nagtaas ng alerto ang PNP, nasa 3,000 pulis ani ang nakadeploy. Halos 1,000 ang nakabantay sa mga evacuation centers kung saan nasa 300 ang mga tauhan ng Women's and Children Protection Center. Nasa mahigit sa 200 naman ang naglilinis ng mga kalsada dahil sa mga natumbang puno. Mahigit sa 150 naman ang nakadeploy bilang search, rescue, and retrieval personnel. Kulang 2,000 naman ang nakabantay sa mga vital installation ng bansa. Mayroon ding 11,000 standby force na maaaring i-deploy kung kinakailangan. We have deployed more than 3,300 PNP personnel specifically for this habagat lamang to address yung mga pangangailangan dito sa habagat, more specifically sa ating pong search and rescue operations. So pagtulong po sa relief operations, kasama po natin ang iba-ibang ahensya, clearing operations again with other agencies, and yung pong mga sa pag-evacuation, if need be, yung force evacuation po dun sa mga areas na talagang hit by ito pong habagat natin. Nanawagan ang Philippine National Police sa publiko na sumunod sa panawagang evacuation ng mga lokal na pamahalaan para makaiwas sa disgrasya. Sa ating mga kababayan ay mag-stay na lang po sa bahay, at yung po namang winarningan na wag na po tayo sanang matigas na yung sinabihan na wag nang umabot na force evacuation pa, para po sumunod na po tayo kagad dun sa rekomendasyon ng especially ng LGUs na pumunta na. At sabi nga nila, yung gamit ay napapalitan, yung buhay ay isa lamang. So mas unahin po natin siguro i-safety ang ating mga sarili. Tiniyak din ng PNP ang mahigpit na pagbabantay sa mga establishmento at residential areas na walang tao. Sa katunayan, wala pa silang naitatalang looting hanggang sa kasalukuyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.